in this video, I am going to share with you on how to create your account here sa Union Digital Bank app. So recently na nag-share ako sa inyo, nag-convert po ako ng aking G-Credit to cash via Union Digital Bank or UD Bank. So successfully transacted talaga since first time ko din siyang gawin and first time ko lang din mag-create ng account. At agad-agad naman. Nag-grant naman po yung request natin to convert our G-Credit na ipapadaan nga po natin sa ating UD Bank app and then isa-send na lang natin siya sa ating GCash account or sa other bank transfer para ma-withdraw siya. Also, I recommend you to have this Union Digital Bank app, no? Kasi bukod po sa nagagamit natin siya kapag nagka-cash out po tayo ng ating G-Credit, kung gusto po natin i-cash out yung ating G-Credit, gagamit po natin itong si Union Digital Bank app. So bukod po doon, no, for your information, itong si UD Bank po, i-offer din po ito ng loans. Yes, you heard it right. So, Union Digital Bank is a wholly owned subsidiary of Union Bank. Mga nakapag-loan na dito kay Union Bank, including me ha, nakapag-loan ako, nakapag-quick loans po ako dyan kay Union Bank. Hindi na po ako niya na-offeran. Hindi na ako nagkaroon ng loan opportunity sa Union Bank. It's because daw the existence of Union Digital Bank. So, yun na daw yung parang bago nag-offer ng loan. So, I don't know. It's not clear for me. So, yun yung mga sinasabi ng mga viewers ko. Anyways, the purpose of this video naman is to show you on how to create, on how to have an account here sa Union Digital Bank. So, sundan lang natin yung process, guys, na i-share ko sa inyo. I-create po tayo ng account dito kasi yun po yung stepping stone po para ma-unlock po natin yung mga opportunities like in case may mga pa-loan offer sila or mga other features po na mapapaginabagan talaga natin si Union Digital Bank. So, this time po na without further ado, i-share ko sa inyo on how to create an account here. By the way po, Union Digital Bank app po is downloadable po yan sa Play Store, App Store, and Huawei po. Choose na lang kung saan tayo gusto or preferred natin i-download. So, na-download ko na po siya. Open lang po natin. And then dito po sa baba, click lang po natin itong register since new po tayo. To enter our mobile phone number here. And then, after that, continue lang tayo. And then, we need to create a password here. And then, after creating po, click lang po natin itong continue. And we need to enter the verification code po na sinesend po nila sa atin. And then, next po tayo. Enable daw po natin yung in-app OTP kung gusto natin. So, we can skip naman kung ayaw natin. So, next tayo after this. Dito na po tayo sa dashboard po ni Union Digital Bank app. Ito, welcome ka Ube. Ube ba ito? So, nakalagay dito, ready to open a bank account. So, create your UD Bank account to start saving, sending, and more today. So, here po, dahil gusto kong verified ang account ko dito sa Union Digital Bank. So, click lang po natin tong open a UD Bank account now. Click lang natin yan. And then, sa next step po, nakalagay po dito, before we start daw po, we need to provide our personal information in order to comply with the local regulations, then finding out the application. Usually, it takes daw less than 5 minutes lang naman daw yung pag-create dito. And then, nangangailangan po sila sa atin ng ID, of course. And ito po yung mga ID po na nire-require nila. National ID, driver's license, passport, UMID, SSS, a PRC ID, postal identity card, voter's ID. So, pipili lang po tayo dyan. So, anyways, click lang po natin tong yes to get started. I-agree lang po natin tong terms and condition and privacy notice nila. Accept lang natin. Then, next step po tayo. Do we have a referral code? So, syempre, wala akong referral code. So, click lang po natin tong I don't have a referral code sa baba. So, sa next step po, we need to fill up our personal information here regarding our names po, our date of birth, civil status, gender. Mga ganun po. So, fill upan lang po natin yan. And then, after filling up, next lang po tayo. And then, after that po, click lang po natin ng save and continue. The next step po is our additional details po like our nationality and then place of birth and then yung ating citizenship po. And then after filling this one, next tayo. So next step po is our address. So where do we live daw? So required din po sila ng ating present address. And then kapag na-fill up na po natin lahat to, click lang po natin tong next. So sa next step po is our occupation naman. So enter your occupational details here. So nagre-require sila ng ating employment status and occupation, nature of work, business, name of employer, province, city, municipality, and then postal code na naman po. So lang po natin itong save and continue. And sa last step po is our account details. So nakalagay po dito, tell us more about your account. So it requires our source of funds, account purpose, and then yung estimated monthly transactions. And then once po na-fill up po natin itong tatlo na ito, itong source of funds, account purpose, estimated monthly transaction, and then po next tayo. Dito po sa next step is i-verify daw po natin yung ating identity. So it's all about our ID verification po. So click lang po natin ito sa baba, itong select ID. Again, ito po yung mga IDs po na nire-require nila. So, ang maganda po dito, no, dito sa recommended IDs niya is nangunguna si national IDs. Wala, di ba, nangunguna siya. So, meron naman daw mga other IDs daw po dito sa baba na pwede rin natin gamitin. So, any of that one naman. So, ang ginamit
ginamit ko po is yung other IDs which is si UMID po. I-picture lang po natin yung ID natin, no? Kaya upload po natin. Next po is our selfie verification. Sapat lang natin yung face natin sa oval. After that po, no, so upload lang natin. Then your ID and selfie are being verified. So wait lang po natin to. And then next po tayo. After that po, no, ito yung next step niya. Okay, dito review ID details. So magre-reflect na rin dito yung details natin sa ID. Hindi na natin kailangan fill upan kung ano yung sinend natin na ID. So automatically madedetect nila yung info doon. Click lang po natin tong box na maliit sa baba and then click lang natin tong save and continue. Kasi tama naman yung mga info. And then next po, hang on daw. We're currently verifying your identity, no? So wait ulit natin ng mga ilang sandali. And finally po, approve yung pag-create natin ng account and our account is verified na. So makikita nyo po dito na I can save na daw, I can add money na daw here, I can cash in na, I can get money, I can send money, I can pay bills. Kasi verified na po and nakapag-create na po ako ng account dito successfully. So tips lang po para ma-offeran po tayo ng loans dito. So sinasabi niya nga po na you need to use or we need to have an activity or transactions here sa Union Digital Bank or sa UD Bank po. Ano-ano tong mga to. So at least man lang po makapag-save money tayo dito para of course malaman nila na active yung account. At least po malaman na natin siya. So hindi naman kailangan malaking-malaki talaga. So maganda kung malaki yung nilalaman natin. Dito may regular transaction tayo dito sa Union Digital Bank. And then we can use this naman po para mag-pay bills tayo dito. So meron po silang feature po na ganun. So on my case po, no, so primarily po talaga kung bakit nagkaroon ako ng ganitong account po because of my G-Credit na pinapadaan ko rin siya dito. So good thing din yun kasi nagkakaroon nga po ng laman yung ating wallet. Good thing din po kasi dahil malalamanan siya through our G-Credit conversion kasi ang nangyayari kasi di ba nagka-cash in tayo, nag-add money tayo, then kinukuha natin sa G-Credit. Of course mapupunta siya dun sa savings. Tapos may transaction tayo. So yun na yung talaga yung primarily kung bakit nagkaroon ako ng ganitong account. Din po malay mo, ma-offeran din tayo ng mga loans po nila dito. Anyway, sino na sa inyo dito na may offer kay UD Bank? So comment down below. Sino na po sa inyo dito nakapag-try na mag-loan dito sa UD Bank? Nagkaroon na ng loan offer dito. So comment down below po kayo sa mga loan offer sa inyo. Dito na yung mga tips din na i-share nyo sa amin. Even take tayo dito. Nag-share ako sa inyo ng info and of course, natututo din ako sa mga information din na sinishare nyo sa akin. Comment down below po kayo regarding your experience here sa UD Bank. Kung maganda ba talaga siya gamitin. Madali lang ba ka-offer dito? Anything na na-experience dito, you can comment down below. By the way, mag-update na lang ako sa inyo. Lamang po, ayaw po may natutunan kayo sa video. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!